Magandang araw, Boss Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang po ang aking pagkakakilanlan. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang sa ngayon hindi ko pa rin lubusang maipaliwanag. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o talagang may kakaibang presensya sa lumang bahay ng aming pamilya sa Mariveles, Bataan. Matagal ko nang hindi nakikita ang ancestral house na yon at sa totoo lang, hindi ko nga maalala yung huling beses na naroon ako. Bata pa kasi ako noon. Maraming taon nang nakakaraan. Pero October last year lang, napagdesisyonan kong bisitahin itong bahay kasama ang kaibigan kong si Mark. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang pakiramdam sa mismong harapan ng bahay. Malamig ang hangin kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid. Pero hindi ito yung tipikal na katahimikan. Yung para bang may bigat sa ere. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Mukhang luma na talaga yung bahay na yon dahil minana pa yon ng lolo at lola ko. Hindi na rin nga napupuntahan maski ng iba kong mga kapamilya. Pagbukas ko pa lang ng pinto, mga inaalikabok at lumang gagamitan na ang sumalubong. May lumang portrait sa dingding at isang lamesang may kandila sa gitna. May kung anong pakiramdam ang bumalot sa akin noon. Yung para bang minaatingin o may nagmamasid. Sa di kalayuan, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Nang lumapit ako at tingnan, madilim sa loob. Pero pansin kong may gumalaw na kung ano. Naisip ko na baka hayop lang. Sinubukan kong palampasin yon. Baka pinaglalaroan lang ng nakikita. Pero si Mark, napansin kong bahagyang napaatras. Ibig sabihin, may nakita rin siya. Sinabi niya sa akin na parang hindi lang kami yung nandoon sa loob ng bahay. Tapos nakatingin siya sa hagdanan sa dulo ng hallway. Sinundan ko ang tingin niya. Pansin kong may mga yapak sa maalikabok na sahig at hindi sa amin yon. Hindi rin yun bago, pero malinaw ang hugis. Nang may marinig akong may hinang yapak ng sahig sa taas. Malamig din ang hangin sa loob ng bahay. Kinilabutan ako nun. Tapos yung parabang may kung ano humihila sa akin para umakyat. Pag-akyat ko, sa gilid ng paningin ko parang may gumalaw. Bumaling ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Nagtataka naman ako kung bakit bukas ang ilang mga pinto ng kwarto sa bahay na yon. Hindi ba dapat sinasara ang mga yon bago umalis? Nang puntahan ko, madilim sa loob. Pero parang may nakita akong nakatayo doon. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o ano. Ayoko ding lapitan dahil walang ilaw. Lumapit si Mark at halatang hindi mapakali. Ang sabi niya, doon daw muna kami sa baba. Hindi ko siya sinagot pero tumango ako. Nang may biglang kumaluskos sa may pinto sa loob ng kwarto na yon. Pagbaling ko ng tingin, wala na yung figura sa may kadiliman, kung saan liwanag mula sa nakasarang bintana ang nagbibigay ilaw. Nang muli kong i-check yung kwarto, wala namang ibang gumawa ng kaluskos. Siguro gawa lang ng daga at sobrang tahimik lang din kasi ng paligid. Kaya bawat ingay madidinig mo. Nagpatuloy kami. Sa tabi ng hagdan, may lumang aparador. Itim ang kahoy at may ukit ng lumang simbolo. Sa ibabaw nito ay may isang luma at hindi gumaganang orasan. Pero nang dumaan kami, bigla itong tumunog. Natigilan ako dahil sa gulat. Wala naman akong ginalaw o hinawakan. Pero bigla na lang gumalaw ang minutero at nag-alarm ito. Kasabay nun, yung malamig na pag-ihip ng hangin sa likod ko na para bang may humihinga. Nanigas ako. Para kasing may nilalang bukod kay Mark ang nakatayo mismo sa likuran ko. Si Mark naman ay nasa gilid lang pero hindi gumagalaw. Wala rin siyang imik. Parang pareho kami ng naramdaman noong mga oras na yon. Masyadong tahimik ang buong bahay. Nang biglang may kumalabog ng malakas mula sa itaas. Kakababa lang kasi namin noon.
Kasabay nun, may yabag na dumaan sa sahig sa itaas. Nilingon ko si Mark at sinabi kung ano yun. Kita kong namumutla na rin siya. Bago pa namin maproseso ang nangyari, may isang bagay na dahan-dahang sumilip mula sa hagdanan. Sa una, anino lang. Pero nang lumapit ito sa liwanag, nanlamig ang buong katawan ko. Hindi yun mga mata ng isang tao. Masyado itong malaki, bilugan at makintab. Nakatitig ito sa amin. Mga matang naasilip mula sa kadiliman. Napatigil ako sa paghinga nang mapansin kong parami ng parami ang mga matang naatingin sa amin mula sa itaas ng hagdan. Mga 2, 3, 4, 6, hindi ko na mabilang. Malalaki, bilugan at makintab na parang hindi kumukurap. Pero habang nagtatagal ang paningin ko sa kanila, mas marami pang unti-unting dumilitaw mula sa anino. Parang mga dagang kumagapang palabas ng kanilang lungga. Hindi ako maagalaw nun. Yung parabang ayokong magbigay ng reaksyon na baka kung hindi ako kikilos, hindi nila ako mapapansin. Pero doon ako nagkamali. Dahil kahit hindi ako gumalaw, ramdam nilang andoon kami ni Mark. Sa gilid ko, naramdaman kong dahan-dahang umaatras yung kaibigan ko. Mabagal lang yung kilos niya, pero sapat para marinig ko yung mahihinang langit-ngit ng sahig. Nang biglang tumambad ang mga anino mula sa itaas. Hindi ko makita ng buo yung itsura nila, pero parang hindi porma ng isang tao. Kakaiba yung paggalaw nila. Yung parabang may kung anong bali sa kanilang katawan. Yung tunog ng kanilang mga yabag, hindi tulad sa paa ng tao. Yung parang mga kuko na dumadaplis sa kahoy na sahig. Kumakapit sa bawat siwang ng lumang bahay na yon. At pagkatapos, may bumagsak mula sa hagdanan. Hindi ko maipaliwanag. Basta, sobrang itim yun na nilalang. Dahil sa labis na takot, napatakbo kami ni Mark palabas ng pinto. Palabas ng bahay. Nang biglang natahimik ang lahat, wala na rin akong naririnig na ingay mula sa loob ng lumang bahay na yon. Pagbaling ko ng tingin, may napansin akong maitim na figura mula sa bintana. Para itong estatwang nakaharap sa amin habang paalis kami. Pag-uwi, kinuwento ko kina mama at papa yung na-experience namin dun sa ancestral house sa Mariveles. Ang kulit ko raw kasi, sabi nila, bakit daw pumunta pa ako doon? Kaya raw matagal na silang hindi pumupunta dun sa ancestral house simula bata pa ako at simula nung mamatay sina lolo at lola dahil sa mga kakaibang pagpaparamdam. Yung parabang may masamang espiritu, elemento o demonyo ang nagpaparamdam at nananahan doon. Maski sila noon ay hindi kinakaya ang kung anumang presensya ang naroon. Sinubukan na raw nilang ipabless yun ng ilang beses pero walang nangyayari. Sinusubukan din daw nilang ibenta pero walang kumukuha kaya inabandona na lang daw nila. Hindi ko raw maalala ang mga yon dahil bata pa ako noon at pinagbabawalan talagang magpunta o maglibot sa bahay na yon. Ako lang tong mapilit nung matanda na ako dahil gusto ko talagang makita yung bahay na yon at maranasan kung totoo ba yung mga pagpaparamdam. Ngayong napatunayan ko na, sinabi ko sa sarili na hindi na ako babalik doon. Hanggang dito na lang po ang kwento, Boss Bob. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento, pero isang bagay ang tiyak. Hindi na ako katulad ng dati patapos ang gabing yon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ryan. Kahit na matagal nang nangyari to, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga naganap. Minsan nga, bago matulog, bumabalik pa rin sa akin yung mga imahe at pairamdam.
May isang malaking ancestral house o lumang bahay sa aming bayan sa Leyte na tinatawag nilang Lirios. Isa itong abandonadong mansyon sa dulo ng kalsadang bihirang daanan ng tao. Ayon sa matatanda, may sumpa raw ang bahay na yon. May mga kwento ng pagkawala, pagpapakita ng multo sa bintana at mga bulong na nagmumula sa loob kahit wala namang tao. Hindi ko pinaniwalaan ang mga yon. Kumbaga, kwentong barbero lang. Hindi ko rin naman inakala na mapapadpad ako doon isang gabi ng November 1 kasama ang 3 kong kaibigan. Nagsimula ang lahat sa isang hamon sa araw ng mga patay. Isang laro na para sa amin ay walang saysay pero gusto naming subukan. Nakalaunan ay nauwi sa bangungot. Pagsapit ng hating gabi, kami ni Miko, Jules at Rina ay nagtungo sa Lirios. May dala kaming mga kandila, isang babasaging baso at Ouija board na sinulat at ginawa namin sa isang illustration board. Pagdating sa abandonadong bahay, dama agad yung bigat ng hangin. Tuklap ang mga pintura sa dingding, natatakpan ng alikabok yung sahig, at yung kisame may maitim na bakas ng tagas. Tumayo ako sa may pintuan at pinagmasdan ng loob. Walang ibang tao o hayop. Kami lang ang naroon. Sa gitna ng lumang sala, inayos namin ang ginawang Ouija board at ilagay ang baso sa ibabaw nito. Nagtirik din kami ng kandila sa paligid. Sinimulan na namin ang Spirit of the Glass. Nilagay namin ang baso sa ibabaw ng board at marahang idiniin ang mga daliri doon. Sa loob ng ilang sandali, walang nangyari. Tanging tunog lang ng paghinga namin ang madidinig. Muli naming tinanong kung may kaluluwa ba dito. Biglang lumamig ang hangin at gumalaw ang baso. Dahan-dahan itong lumipat sa yes. Napatingin ako kina Miko at Jules. Sa gilid ng aking mga mata, kita ko nagpalit ng pwesto si Rina. Para bang hindi siya mapakali. Natawa pa nga ako at tinanong sila kung sino ang gumalaw ng baso. Wala naman daw silang puwersang binigay. Basta nakalapat lang yung mga daliri namin sa ibabaw ng baso. Kusa itong gumalaw. Nagtanong kami kung anong pangalan ng kaluluwa. Kita kong gumalaw na naman yung baso. Dumudulas sa board papunta sa mga letrang A, D, E, L, A. Adela. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bigat ang bumalot sa dibdib ko nang mabuo ang pangalan. Hindi ko pa sigurado noon kung dahil ba yun sa takot o ano. Sinabi ko sa kanilang umamin na kung sino ang gumagalaw ng baso, pero wala talagang umaamin. Natatawa ako na kinakabahan. Sila naman parang namumutla na. Nagtanong ako ng kung anong gusto mo, Adela, habang nakalagay pa rin ang mga daliri namin sa baso. Muli itong gumalaw at mas mabilis na kesa kanina papunta sa mga letra. Nang mabuo, ang sabi ay kailangan kong lumabas. Napatingin ako kay Miko. Kita ko sa mukha niya yung pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung sino sa amin ang nantitrip pero hindi ako yon. Pero sa kabila ng lahat, pinagpatuloy pa rin namin ang laro. Okay kasing gawin yon lalo at araw ng mga patay pa. Pero nang tanungin namin kung bakit ito naroon, bigla na lang umihip ang malakas at malamig na hangin. Dahilan para mamatay ang mga sindi ng kandila. Matapos yon ay parang may kung anong puwersang humawi sa baso para malaglag ito at mabasag. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Hindi alam ang gagawin at iisipin. Hindi kami makapaniwala sa mga nangyayari. Medyo natatawa-tawa pa ako at sabi ko malamang gawa lang ng hangin. Pero sa loob-loob ko nun ay kinakabahan na ako. Nag-aya na si Rina na umalis na kami. Ang sabi ko naman wag siyang KJ at ituloy namin ang paglilibot sa loob ng bahay at imbestigahan kung sino yung Adela na nagpakilala gamit ang Ouija board.
Kahit na ang nasa isip ko pa rin ay isa sa mga kaibigan ko ang gumawa nun. Sumang-ayon naman sa akin sina Miko at Jules. Mabuti na lang din at may dala kaming mga flashlight. Malaki talaga yung abandonadong ancestral house na yon. Mansyon na nga kung tutuusin. Madalang din ang may pupunta doon. Kaya kami naglakas loob na pasukin yung bahay. Kumbaga, trip-trip lang at mag-ghost hunting na rin. Habang naglilibot sa loob, may naaninag akong anino na mabilis na tumakbo. Alam kong hindi sa amin yon dahil naglalakad lang kami. Hindi ko na masyadong pinansin. Nang may marinig kami naglalakad gamit ang takong. Hindi galing sa amin ang mga yapak na yon. Napatili si Rina at sinabing umalis na kami. Pero nagpumilit ako na ilang minuto pa. Habang dahan-dahan kami naglalakad ay patuloy din ang mga yabag gamit ang takong na para bang sumasabay ito sa paglalakad namin. Nang bigla na lang may kumalabog mula sa isang pinto ng kwarto. Dali-dali naming pinuntahan kung saan nanggaling yon. Chinek namin ang mga kwarto at pinagbubukas ang mga pinto. Pero wala namang ibang tao o ligaw na hayop ang naroon. Ang sabi ko, baka may pulubi nang nakatira dahil nga abandonado na yung bahay. Baka nagagambala na siya sa amin. Sinubukan naming hanapin kung may pulubi ba. Wala naman kaming nakita sa baba, kaya umakyat kami. Habang naglalakad sa pasilyo, isang kalabog na naman sa pinto ang narinig namin. Pinuntahan namin kung saan nanggaling yung kalabog. Gaya ng ginawa sa first floor, pinagbubukas din namin ang pinto ng mga kwarto sa second floor. Pag-check ko ng huling kwarto, nakita ko na naman yung aninong mabilis na dumaan na nakita ko sa baba. Doon na ako kinilabutan. Bukod doon, habang naglalakad kami papunta sa hagdan, nakasunod na naman sa amin doon sa taas yung mga yabag ng takong. May nadidinig na rin kaming mga bulungan na hindi namin maintindihan kung anong sinasabi. Pero para silang bumubulong sa tabi ng tenga mo. Hindi naman kami yon dahil hindi naman kami nagsalita noong mga oras na yon. Siguro sa sobrang takot, biglang napasigaw si Jules ng, "Tara, umalis na tayo." Dali-dali kaming nagtakbuhan at iniwan na yung ginawa naming Ouija board at mga tinirik na kandila. Hanggang sa makalabas kami ng abandonadong ancestral house. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo paalis ng lugar at kalye na yon. Nang makalayo na at maapunta sa tambayan, halata sa amin ang pagod at kaba. Pero si Jules namumutla pa rin dahil sa takot. Tinanong namin siya kung anong nangyari sa kanya. Hindi pa rin kasi siya mapakali. Bakit kako takot na takot siya? Doon lang niya kinuwento na habang may nadidinig kaming bulungan ay may biglang humawak sa balikat niya at hindi kami yon. Alam niyang galing na yon sa isang multo o kung sino man yung nagpaparamdam doon sa bahay. Kaya niya kami inayana na umalis sa lugar na yon dahil pakiramdam niya ay delikadong magstay pa doon ng matagal. Natakot ako sa kinuwento niya. Hindi rin ako maapaniwala sa mga naranasan namin dahil yun ang first time ko. Doon na rin ako nagsimulang maniwala na may mga nilalang sa paligid kahit hindi mo sila nakikita. Doon nagsimulang magbago ang pananaw ko tungkol sa mga multo at paranormal. Mas naging interesado na rin ako sa mga totoong kwentong katatakutan. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Bob. Halos 2 taon nyo na po akong listener ng inyong channel. Tawagin na lang akong Josie. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa aking tunay na karanasan. Isa rin po pala akong writer, kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo matalinhaga ang pagkakasulat ko habang inaalala ang bawat detalye ng mga naging karanasan ko. Sana ay basahin niyo po ito kung paano ko siya sinulat. Salamat po, sir.
Nangyari to taong 2019. Tahimik ang biyahe pa uwi sa probinsya ko sa Nueva Vizcaya. Ang kalsada, inaabot ng mga malaking puno. Tila isang mahabang dagusan patungo sa nakaraan. Hindi ko nga akalaing babalik pa ako dito, sa bahay na itinakwil ng aking pamilya, sa tahanang binalot ng katahimikan at lihim. Nang dumating ako, bumungat sa akin ang malaking ancestral house na animoy isang lumang larawan mula sa panaginip. Ang mga haliging kahoy may malalalim ng bitak. Ang bubong bahagyang nakayuko sa bigat ng panahon. Sa paligid naman, may mga pulong na apalibot dito na hindi basta ordinaryo. Para bang yumuko na ang mga ito na animoy nakikiramay sa kung anumang bighating inilihim ng bahay sa mahabang panahon. Malamig na hangin ang sumalubong sa akin habang inaakyat ko ang lumang hagdang yari sa kahoy. Ang bawat yapak ay may kasamang may hinang langit-ngit, parang mga bulong na bumalot sa buong paligid. Ang pinto matagal nang hindi nabubuksan. May bakas na ng lumang kandado. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Sa loob, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang mga pader ay may bakas ng lumang pintura. Ang mga kasangkapan naman ay nanatiling nakapwesto. Tila ba naghihintay sa pagbalik ng dating nakatira. Sa bawat sulok, mga lumang larawan ng aking mga ninuno ang nakasabit pa rin. Ang kanilang mga mata na tila ba nakamasid sa akin. Nilibot ko ang lumang bahay sa unang gabi. Maraming lumang kagamitan ang nanatili sa kanilang mga kinalalagyan. Mga aparador na puno ng lumang damit, mesa na nilulumot na ng panahon, at isang lumang orasan sa may sala na hindi tumitiktak. Ngunit sa lahat ng silid, isang pinto sa itaas ang umagaw ng aking pansin. Mas malaki ito kaysa sa iba. At bagamat may kalawang na ang kandado, may kung anong malamig na hangin ang lumalabas mula sa ilalim nito. Habang nililibot ko ang lumang silid, natagpuan ko ang isang kahon na puno ng lumang liham. Karamihan ay sulat kamay. May mga petsang dekada na ang tanda. Isa sa kanila ang naiiba. Isang piraso ng papel na may bahagyang luma ang tinta. Nakasulat dito ang mga katagang, "Huwag mong bubuksan ang kwartong nasa itaas." Walang nakalagay na pangalan at paliwanag. Isang babala lang, malinaw at direkta. Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong humihila sa akin patungo sa kwarto na yon. Kumbaga, parang hindi ko pinansin ang naasulat. Itinabi ko ang sulat at pilit pinalis sa isip ko ang kakatuwang pakiramdam. Nilinis ko ang kwartong tutulugan ko. Nang gabing yon, mahirap matulog. May kalumaan na rin kasi ang kama, ngunit hindi yon ang dahilan ng aking pagkabalisa. Sa labas ng bintana, yung mga sanga ng puno ay bahagyang kumakaway sa marahang ihip ng hangin. Ngunit sa bawat aninong gumagalaw, may pakiramdam akong may ibang nakatayo doon. Nagmamasid kumbaga. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa may hinang tunog mula sa itaas. Yung parang kaluskos ng paa sa sahig. Mahina, ngunit tiyak na hindi dulot ng hangin. Pinakiramdaman ko ito. Isang hakbang, isa pa, para bang may naglalakad sa kwartong hindi dapat pinubuksan. Pinilit kong baliwalain yon. Ngunit nang biglang bumukas ang ilaw sa kabilang silid ng kusa, pumalot sa akin ang takot na hindi ko maipaliwanag. Sa ikalawang gabi, dumilim ang langit nang wala man lang bituin. Ang buong paligid ng bahay ay tila nilamon ng isang malalim na anino. At kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa pakiramdam na may pares na mga matang naamasid sa akin mula sa dilim. Muli akong ginising ng may hinang kaluskos sa itaas. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi lang basta yabag ang narinig ko. May tunog ng mahina at mabagal na pagkaladkad.
Para bang may isang bagay na gumagapang sa sahig, palapit ng palapit sa pintuan ng silid ko. Nanginig ang katawan ko, ngunit pinilit kong huwag magpadala sa takot. Marahan akong bumangon, dahan-dahang lumapit sa pinto at dinikit ang tenga sa kahoy. Doon, narinig ko ang isang bagay na nagpahinto sa paghinga ko. Isang mahinang paghinga, mahaba, malalim at hindi akin. Namumuo na ang pawis sa noo ko. Walang hangin sa labas, walang ibang tao sa bahay. Ngunit may isang bagay na nasa kabilang panig ng pinto na humihinga at naghihintay. Nang biglang may kumatok, napaatras ako. Hindi lang isa, kundi 3 sunod-sunod na katok. Mabagal at may kalakasan. Para bang sinasadya nitong iparamdam na hindi ako nag-iisa. Napaatras ako patungo sa kama. Pilit tinalabanan ang panginginig ng katawan ko. Ngunit bago pa ako makapikit para maghintay ng umaga, isang tunog ang pumuno ng buong silid. Isang mahinang tawa na puno ng pangungutya. Matapos yun, tumahimik ang paligid. Hindi ko alam ang iisipin noong mga oras na yon. Baka guni-guni ko lang ang lahat. Pinilit kong matulog nung gabing yon kahit natakot na takot. Nagtalukbong na lang ako ng kumot. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili. Kailangan kong malaman ang nasa likod ng kwartong yon kahit pa ang sabi sa sulat ay huwag ko itong puntahan. Binalaan na rin ako ng tiyahin ko noon tungkol sa kwartong yon sa ancestral house. Huwag ko raw itong pupuntahan kung sakali mang magawi ako sa bahay. Sa isang lumang aparador, natagpuan ko ang isang susi. Nangingitim ang kulay nito na tila nilulumot na ng panahon, ngunit may kakaibang kining sa ilalim ng alikabok. Sa bawat hakbang ko paakyat sa hagdan, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Ang pinto sa itaas na matagal nang nakasara ay tila lumanghap ng aking presensya. Yung pakiramdam na parang may naghihintay sa akin. Idinikit ko ang kamay ko sa kalawangin nitong siradura. Nanlalamig ang hawakan. Ngunit sa unang pihit, hindi ito gumalaw. Sa pangalawang subok, bigla itong nag-click. Bumukas ito ng kusa na para bang may kamay sa loob na nag-iimbita sa akin. Puno ng alikabok ang silid, ngunit hindi yon ang unang napansin ng aking mga mata. Sa gitna kasi ng kwartong yon, may isang malaking salamin. Bagamat luma ang buong paligid, ang salamin na yon ay malinis. Hindi man lang ito nabalot ng alikabok. Animoy may isang taong naglilinis dito gabi-gabi. Lumapit ako, sinipat ang sariling refleksyon. Normal lang naman, walang kahit anong kakaiba. Hanggang sa napansin kong may gumalaw sa likod ko. Isang anino na may mahabang mga kamay pero walang muka. Mabilis akong napaatras at pilit hinanap ang pinagmula ng refleksyon na yon. Wala namang ibang tao sa silid bukod sa akin. Walang kahit anong bagay na maaaring magdulot ng ganong imahe. Ngunit nang muli akong tumingin sa salamin, yung anino parang pansin kong mas malapit na sa likod ko. Yung para na siyang naatayo sa likod ko mismo. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok at braso. Nang biglang dahan-dahang bumukas ang aparador sa sulok ng silid na yon. Walang hangin sa kwarto dahil sarado ang mga bintana. Tuluyang bumukas ang pinto ng aparador. Ilang segundo ang makalipas, bigla itong sumara ng pabagsak. Dali-dali akong tumakbo palabas ng silid at pababa. Nagmadali akong mag-ayos sa mga gamit at lumabas ng bahay. Dali-dali kong kinandado ang pinto at umalis ng lugar na yon. May kung anong pagpaparamdam sa ancestral house na yon. Hindi ako yung tipo noon na madaling matakot dahil hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan. Para sa akin, lahat ay may eksplanasyon. Ngunit noong mga panahong nasa loob ako ng bahay na yon, kakaibang pagkabalisa at takot ang naramdaman ko.
Doon ko rin napatunayan na totoo ang mga multo at pagpaparamdam. Nagpunta ako sa tiyahin ko para itanong kung anong meron sa kwarto na yon at kung bakit bawal itong puntahan. Ang kwento niya, yung silid daw na yon ay ang dating silid ng kanyang lola, na lola ko sa tuhod, na hindi ko na naabutan. Nung nabubuhay pa raw ito, madalas daw itong manalamin at mag-ayos ng sarili. Isa kasi ito sa pinakamaganda noon sa bayan nila. Nakita ko nga rin ang litrato ng lola ko sa tuhod na yon sa isa sa mga nakapaskil sa dingding ng ancestral house na yon. Madalas daw itong magpakita o magparamdam sa kung sino man ang pumapasok sa kwarto niya. Kaya simula nun ay kinakandado na nila ang pinto nito para walang sino man ang maapasok. Minsan raw ay nagpaparamdam din ito kahit sa ang sulok ng bahay. Katulad ng naranasan ko nung mga gabing doon ako natulog. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Salamat po sa inyong pagbabasa.